Ayan, kakain tayo ng ensaymada, guys. Ito siya, oh. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin kung masarap. Okay naman siya. Pero malambot din, pero hindi siya malasa. Ang nalalasahan lang ay yung talagang asukal. Yung tinapay niya ay hindi siya hindi katulad sa ibang tinapay na malasa ang tinapay niya, hindi lang yung asukal. Kasi ito ay oo. Wala lang. Magkaiba talaga yung mga marunong. Kasi mga, alam mo naman ang mga abroad, dahil lang kami ay marunong, tapos syempre sideline ng mga ito, guys. So dinadala doon sa mga Asian market, then binibili namin. Pero magkaiba pa rin yung sa Pilipinas na bakery. Sila mismo talaga na gumagawa, marunong sila, alam nila yung eksakto ng mga ingredients, ganun. Eh dito, alam mo na lang yung masarap na naman yung yung gawa mo, yung timpla, pero mamaya sa susunod iba na naman, ganun. Kasi hindi mo nga kabisado, hindi sa iyong line. Ganun lang yun. Pero okay lang. Dahil kami naman, hindi naman namin makakain yung pera namin at hindi kami kung hindi kami bibili at makakatikim ng ensaymada. Ganun lang yun. So pag-istisan na lang natin, guys. Ganun talaga ang mga OFW. Pinagtsatsagaan lahat. Kasi kung bibilhin mo sa Pilipinas, para yung lasang eksakto ang ensaymada mo, kulang yung ticket mong papunta Pilipinas. Ayun. Okay naman ang tinapay niya kasi malambot siya. Pero yung lasa, wala lang siya. Dahil dalawa ang ensaymada natin, kakainin natin lahat. Kasi pag kakainin mo pa bukas, lalong mawawala na. Yung kailangan na patapon na siya. Kasi kahapon na nabili na to, guys. Kaya kainin lang natin. Okay lang, tinapay nga. May asukal naman siya, tsaka
Konting margarine. Tapos yung mga pandesal. Isang beses, bumili ako ng tinapay na, anong tawag yun? Hindi ko maalala kung anong tawag yun. Yung tinapay na may violet sa gitna ba, ganoon. Hindi ko alam kung anong klase ng tinapay na yun. Ang sarap-sarap, sa totoo lang, as in. Siyempre, masarap talaga sa Pilipinas, pero dito sa amin, dahil OFW, masarap na yun sa amin kasi nga hindi kami nakakatikim ng original na yung katulad sa Pilipinas na sa bakery ay marunong sila talaga, masarap ganun. Tapos nakabili ako ng isa, ang sarap, ang lambot, dahil sabi nila pagagawa nga lang. Hindi ako nakontento, apat ang square yun apat ang nakalagay ata. Nakain ko, ang sarap, ang lambot, ang sarap, as in nga na gusto ko. Tapos bumili ako ng dalawang supot pa, tag 250 mga ganun guys. Ito, ewan ko kung magkano kasi si Ate Jem ang kumain. Ay, bumili. Ayan, dalawang itinala sa akin, dalawa din ang kinain. Tapos, pumunta nga daw sa bahay si Bunso kagabi, ay kahapon. Kaso nga lang, hindi niya na kalimutan na ilabas dito sa supot. Hindi nakita ni Bunso, so hindi siya nakatikim. So next time na lang. Si Bunso yung kapatid namin Bunso, kasi ibang bahay niya. Kabahay niya yung mga anak niya. Magkakapit bahay lang kami. Tapos yung tinapay na yun guys, anong nangyari? Di bumalik ako doon sa Asian market. Bumili ako ng dalawa. Sabi kong sarap. Ngayon, kinain ko ng kinabukasan, aba, yung kanyang tinapay guys, ano na siya, ano bang tawag yun? Hindi na siya malambot. Yung ano siya, yung ibang-iba na talaga. So, magkaiba talaga. Pero ito, masarap pa rin kasi malambot. Kahapon niya, binili ni ate. Kaya sabi ni ate kagabi, ang sarap yung ensaymada. Hindi ko naman pinansin dahil nga busog ako. So, sabi ko, wag na lang. Hindi ko kinain. Pero okay pa rin yung kanyang tinapay. As in na malambot pa rin siya. Pero yung lasa, wala lang siya talaga. Tapos, pero yung isa na binili ko noon, hindi yung parang, ano na siya, yung dry na ang kanyang tinapay. Samantalang kahapon lang ko binili at dahil nga nasarapan ako, bumalik ako at may pang bukas sana ako. Kaya sabi ko kay ate, huwag ka nang bumili ng masyadong marami ate. At saka kung masarap yan, ngayon mo lang kakainin. Yun ang advice ko. Kasi, dito, yun ang sinabi ko na, marami kaming mga sideline ng mga iba't ibang mga natututo namin na iluto, masarap, pero hindi as in na katulad yung mga sa bakery sa Pilipinas na marami silang alam. At alam nila talaga ang sukat. Ayun. So, ganito ang buhay namin ng OFW. Pinagtitiisan lahat ng mga bagay na kung ano ang meron kami.
matigas man siya, kakainin namin, bibilhin pa rin namin para makatikim lang kami. Ganun lang guys. So, OFW talaga napakahirap. Hindi kami mayaman. Sobrang hirap. Huwag niyong sabihin na, kung nakikita niyo kami na, oh, ang ganda siya, ang ganda niya, oh, napakaganda yung kanyang ganun, ganyan, oh, lagi silang nag-enjoy, ganun. Hindi kami ganoon. Dahil, ang ginagawa namin, pag may time kami, diyan lang kami nagpapalipas ng saya namin, pagod namin sa mga, kung sakali ba may mga travel. Ako, katulad ako, may travel ako, diyan lang ako, pero diyan lang ako nagpapaka-saya guys. Nagre-relax. Binibigyan ko lang ang aking sarili. Pero as in talaga, pagod na pagod ako dahil nga may araw-araw akong mga trabaho. Sideline ako. Tapos may mga sa mga pamangkin ko pa. Ayan, ensaymada. Ayan, bread from Philippines. Ganyan ang ensaymada. Yan, kakain tayo guys. Kasi nag-day off si Ate Gemma at bumili siya ng ensaymada kahapon. At eto, kakain tayo. Tikman natin. Tikman natin ang ensaymada. Diba? Masarap kaya ang ensaymada natin. Try natin, diba? We need to try ang ensaymada.